isa ka sa magiging warrior ni Lord sa iglesyang ito. At dadami ang hahawa. Kasi ganyan yung desire mo eh. Challenging ang pumunta sa bahay. Challenging talaga ang pumunta kung saan naroon ang hinahawakan. Kaya ito po, nawa lahat tayo ay ma-challenge sa buhay ni Brother Kinray. And then, may isa pa po. Ito man ay isang nanay at nagtatrabaho, pero nagawa niyang tapusin ang prayer and fasting. Ganito siya ka-dedicate sa prayer and fasting. Sister Mitch. Hallelujah, glorify your holy name. Good morning po sa mga kapatiran. Muli nandito na naman po ako para mag-testify sa Lord. Sabi ko, hindi ako ready kasi taga-sinurprise ako ni sister. Pero dahil sa pangalan ng Diyos, kailangan ang mga anak niya po is ready magpatotoo sa kabutihan ng Lord. So, salamat po sa Diyos kasi natapos ang isang linggo sa tulong at biyaya ni God na sa ginanap po na prayer and fasting ng NCC Church. And bago po mangyari to, nag-pray ako mga nakaraan. Sabi ko, Lord, kasi, di ba, 2 months ako nawala dito, so dire-diretso ang trabaho. Sabi ko, Lord, ayoko pong malayo sa'yo, ayoko mawala sa'yo. So, tulungan mo po ako na magawa ko yung mga bagay na kalooban mo. So, ayun po, ang buti-buti ng Lord. So, ito po, actually, wala akong trabaho ngayon. Tapos na po yung seasonal account lang yon. And ang buti ng Lord kasi, yung mga ganitong pagkakataon, talagang tinataon niya na maibibigay ko sa Kanya yung oras ko. Kasi pag may trabaho ka kasi talagang hati yan eh. So, ayun, ang buti-buti ng Lord. Natapos ko po yung prayer and fasting. At una po kasi natin pakatandaan, ang kaaway po natin is hindi lang po si Satan. Hindi lang po yung mga demons niya. Ayun. So, ang una po nating kaaway is ang ating pong flesh. Ito po, yung ating laman lupa. So, kung ano po yung kalooban ng Lord, minsan hindi po natin nagagawa dahil din po sa ito sa ating tent. Itong lamang, itong ating laman lupa, itong physical body natin. So, ayun po. So, kailangan po talaga natin mag-prayer and fasting and salamat sa Lord kasi during that time na alam ko naman kasi pampalakas ng espiritu natin at salamat sa Lord kasi matatagpo ako sa Kanya, sa tulong at biyaya niya. Hallelujah. At sabi ko, Lord, tatapusin ko po ang fasting. Salamat po sa iyo. And yun, nagkaroon po ng time na morning po ang pinili ko eh. So, nasa kwarto ko. Pero sabi ko, Lord, ang tunay na pag-fasting kasi, kailangan di ka gagawa. So, syempre, dahil bilang nanay, may mga anak ko may nag-aaral. So, nandun po ako sa kwarto, lalabas, magpe-pray. Then, kailangan pa rin gumawa ng gawaing bahay. Pero salamat sa Lord, sa kabila po nung, alam mo yun, may mga struggle eh. Talagang hinahadlangan po tayo ng kaaway na wag nating gawin yung bagay na gusto. Ng Lord. Ang fasting po, tunay pong pampalakas ng espiritu natin. Ito yung mga bagay na, ito yung tinatawag na physical, spiritual, real, na kailangan po talaga natin gawin bilang anak ng Diyos. So, salamat sa Lord again at again. Lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos sa kabutihan at biyaya niya dahil ngayon po, nakikita niyo sa inyong harapan. Kung minsan wala po ako dito, pero masabi ko po na tunay na sa pangalan ni Jesus, matagumpay na po ako. Napakalayo ko na po sa dating buhay. And this is all for the glory of God. Marami pong salamat.